may nahuling mga Chinese drug lord doon na 13 yata. O, hindi nila pinatay doon mismo. Oo. Anong ginawa? Eh, dinala lang sa quarry. Pinatay ni Arthur Las Cañas, siya mismo pumatay. Since kayo po ay malakas po sa Senado, baka pwede pong sila pong sabihan ninyo dahil wala po tayong counterpart sa Senado. Tapos na po tayo sa amendments natin. At yung pong privilege speech niyo kanina, pagtanggal po ng media, personalities, pag dumarating ang inventory time, pag mayroong bypass, eh wala na po sa provision. Congratulations po at inamin nyo na talagang panalo na kayo sa Senado. I'm very happy that a colleague of ours will be in the Senate soon. I think the correct manifestation should be, since the requested section is to be amended, and it has been replaced already, Mr. Speaker, is that the correct manifestation should be, we request that the Senate should fast-track this House version of RA 9165. That, I think, is the correct manifestation, Mr. Chair. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod... Okay. It's, there's a, hindi... 5,000 pesos. Ang ganda mo sige. Hindi, akong bangag. Alright, welcome back mga kabalitaan. Magandang buhay. Kamusta ho? At ano na bang mga ginagawa ho natin ngayon? Para bagang busy na ho. Ang iba nakatulog na. Tayo gising pa mga kabalitaan. Welcome Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay marami ho tayong pag-uusapan. Dalawang topiko ho yung ating pag-uusapan ngayon, yung patungkol ho itong pag-e-epal na naman ni Atras Abante na kung saan ay talagang pinipinpoint na yung kalakaran sa illegal na droga diyan daw di umano sa Mindanao, sa Davao City ay kagagawan di umano ng mga Duterte mga kabalitaan. Damay-damay na ho pati si Pulong Duterte ay pinaniniwalaan ho ni Abante na talagang ito ay may involvement dahil sa kanilang paniniwala sa kanilang mga testigo na mga konbikto, mga kabalitaan. At dito naman ho sa isa, ating pong pag-usapan itong sagutan ni Erwin Tulfo at itong si Congressman din naman dyan sa Ormoc City, si Richard Gomez, mga kabalitaan. Makikita niyo po talagang kampante ho sa mga pagtatanong itong si Gomez kay Tulfo. Parang si Tulfo ho sablay yata dito mga kabalitaan. Medyo nagpapa-ipal na rin, no? Dati maka-Duterte ho sila, ngayon ay makatamba na rin. Siyempre maraming pera sa Kongreso diyan sa mayabang kapulungan mga kabalitaan. So balikan ho natin dito si Abante, pero bago pa po ang lahat, huwag kalimutan ho mag-subscribe at ilagay nyo po ang inyong mga comments sa baba and then i-like nyo po itong video at of course huwag kalimutan, pinaka-importante po, buksan nyo po ang inyong notification bell, i-click nyo po yan, then mag-comment para ho malaman ng at i-share no, ating video para malaman ng karamihan ang mga kaganapan ho sa ating lipunan. At ito muna, panoorin nyo muna to, itong mga aktibo ho na mga partisipante sa WAD Committee hearing. Kasama na ho dito mga kabalitaan itong mga party list representatives. So kayo na pong humusga, panoorin nyo at kikilalanin nyo itong mga taong ito na kung sa tingin nyo karapat dapat bang manatili o hindi. Hala, sige, panoorin nyo muna itong mga kabalitaan.
Ano? Alam nyo na. Ayun, so nakita nyo na. So alam nyo na kung sino-sino ho sila mga kabaitaan, pati sa mga party list representatives ho natin at yung mga district congressman ho natin mga kabaitaan. So nasa inyo na po yun, nakasalalay yung kanilang political career mga kabalitaan. At ngayon naman ho, ay sisimulan na ho natin ang paksa ho natin patungkol. Pakinggan muna natin itong si Abante kung ano po yung makasasabi niya dito mga kabalitaan. Kung ang isa pang nakakagulantang nung nagsalita na po ang kasama ninyo, si Representative Romeo Acop, ay yung lumaki na yung ano eh. Tandaan niyo po mga kabalitaan, si Acop ay may kasong robbery hold-up, may involvement din to sa illegal na droga. Sa panahon niya na siya pa isang pulis, chief ng CIDG, at kaso rin sa mga pagmasaker sa Kuratong Baliling mga kabalitaan. So tandaan niyo po kung gaano sila kalinis sa panahon iyon na ngayon ay nakaupo na po sa ating gobyerno. So yung pong info na sinasabi ko ay makikita ho sa isang pamantalaan na matagal na hong na-publish yan at di natin alam kung ano nagiging kaso nito mga kabalitaan. At pakinggan niyo kung ano pong mga sinasabi dito. Lumawak na kasi kung yung extrajudicial killings na tinitingnan natin noon ay yung mga drug suspects na nagtutulak ng mga sachet. Small time. Oo, ng mga shabu noon. Eto na, lumawak na kasi yung base na rin sa testimonya ni self-confessed hitman at dating miyembro ng DDS, ng Davao Death Squad, na si Arturo Los Cañas, eto na, lumawak na kasi meron ng salaysay tungkol sa pagpapapatay sa mga drug chemist at sa mga trabahador doon sa isang laboratory, shabu, laboratory ng shabu, para lamang patayin, mawala yung kompetisyon ng mga Duterte, and then implicating, para So sinasabi dito, mawala na daw ng kompetisyon ng mga Duterte at sa mga illegal ang mga drogista. So parang kinukonclude na rin ni Soto na itong mga Duterte ay totoong may involvement daw sa droga mga kabalitaan. So tingnan niyo po yung mga pinagsasabi ho nila dito. Ang imbis na locally produced, sabihin mo na yung ating mga drugs, imported. Yan na nga, kung maaalala mo, Pati, nagdatingan ng mga magnetic lifters, oo. Na bilyong-bilyong halaga, 6 billion ba? 6.4 billion, yung sa Valenzuela. And then Bulacan. Implicating, ito si Guban at si Taguba. Si Guban, former Customs Intel Officer. Si Taguba, ex-Customs Broker. Implicating the son. Oo, si Pulong. Si Representative Paulo Pulong Duterte, pati yung son-in-law ni former President. Manscarpio. Attorney Manscarpio, lumawak na po yung yung sa inyo dyan sa Komite ng Extrajudicial Killings po, mga itinumba to kill the... Alam nyo, si Congressman Romy Acop, general yan dati. No? At siya ang may hawak ng CIDG. Kaya alam niya, pinag-aralan niya yan Alam niya, oo. Pwede ba nating i-dismiss ang testimony nila Las Cañas? Na ginamit Pwede ho yan ma-dismiss kung talagang hindi nyo, kumbaga, kung hindi kayo one-sided dyan. Kung one-sided ho kayo, kung maniniwala ho kayo sa statement ni Las Cañas, sa kanya yan ano na yan laglagan na yan kasi nakulong na nga siya. Hindi na siya nga takot na binibintangan na yung mga Duterte. Ano pa niya ikakatakot niya? Nasa kulungan na ho siya. Pwede niya ho yung gagawin mga kabalitaan. Kung may kaso na kung mapapatunayan na may involvement ho itong si Pulong Duterte, ba't din yung kasuhan? Kayo, membro naman ho siya dyan sa House. So kayo very powerful kayo ngayon dyan. But medyo talagang pinapahaba nyo pa yung usapan at hindi nyo kakasuhan dahil alam nila kung kakasuhan ho itong si Pulong Duterte, mapapaya lang ho sila dyan mga kabaitan. Alam nyo kung bakit? Madidismiss ho yung kaso. Kahit sino po, tandaan ho natin, pwede ho tayong mag-akusa kahit sino ho. Kahit sino pwede ho tayong mag-akusa. Swerte ka na lang kung hindi ka babalikan sa inakusahan mo. Hindi ka makukulong, hindi ka makakasuhan. Pero ito po yung sinasabi ko, kung yung tao ay nag-amin o inamin niya na siya, na siya po ay pumatay, siya po ay nagbibinta ng illegal drugs at pinapatunayan niya yung sarili niya, ay hindi ho diyan makukulong. May batas ho tayo diyan mga kabalitaan. Malalim ho mga usapin ho yan. Kahit yan na aminin mo pa na ikaw nagpatay ni Juan de la Cruz, ni Jose Rizal, kung walang makapagturo ho at makapagpatunay, kung walang substance
o substantial evidence na makapagturo ho na i-collaborate yung statement ng taong nagsasabi na witness, ay wala ho, malabo ho yan mga kabataan. Yun po yung tandaan ho natin. Kaya sila ho dyan, wala ho silang pigil na mag-akusa kay Pulong. Anytime, unlimited ho yan eh. Unlimited ho yan. Pero hindi ho nila makakasuhan yan kasi ipinapalabas lang ho nila na ito yung ginagawa ni Pulong. Pero pag ebidensya yung pag-uusapan, kulelat ho sila dyan mga kabalitaan. Papugi points lang to sa taong bayan pero hindi naman nila alam na yung kanilang kapugian sa sarili ayun naman yung kabaliktaran mga kabalitaan. Nung doon sa patayan, doon sa Arlene apartment sa Davao, may nahuling mga Chinese drug lord doon na 13 yata. Hindi nila pinatay doon mismo. Anong ginawa? Dinala lang sa quarry. Pinatay ni Arthur Las Cañas, siya mismo pumatay. Inamin niya naman eh. Diba? Inamin niya naman eh. So meaning to say, pinaniniwalaan niya ho. Ba't hindi ho nyo imbestigahan yung sinasabi ni Arturo na talagang pinatay niya? Siya lang ho nagsabi nun. Wala hong nag-collaborate na sino na may kasama siya na nagsabi na totoo yung sinabi niya, pati ako kasama ako sa pumatay sa taong. Wala ho. Self-confess po yun ha. Self-confess. Kahit sino pwede pong umamin ng sarili na kahit sabihin natin totoo, pero kung wala kami papakita ebidensya, wala ho yun. Pwede mong masabihin gawa-gawa lang. Pero ito ay gawa-gawa lang ho ito. Tingnan niyo po yung kaububan nitong si Atras Abante. Ha? Congressman, hanggang doon lang pag sinasabing may pinatay yung tao, pinaniniwalaan na. Ito logic Ito yung logic mga kabalitaan. Pag naniwala ka na sa isang taong nagko-confess na siya ay pinatay o dahil inutusan siya sa kalaban sa politika, syempre maniniwala ka na doon sa taong convicted kahit ano pa ho siya dyan. Kasi para lang ma-persecute mo yung taong kalaban mo sa politika. Ganun lang naman ho yun eh. Kung hindi mo kaalyado yung tao. Very basic style ho yung kanilang job demolition mga kabalitaan. Diyan ho natin sila nakikita diyan natin na papatunayan at nakikita yung kanilang kaupuban diyan sa Kongreso. Kasi siya pumatay. Okay. Pero, inamin niya. So anong ibig sabihin nun? Hindi porket inamin, siya na talaga yung pumatay. Pakita mo, imbestigahan mo nga. Ilabas mo yung ebidensya na siya nagpapatunay na pinatay niya. Ikaw, mahilig ka rin sa heresy, para ka rin si Kangkong. Alam mo si Kangkong, si Kunhon? Sinabihan si ni Wilkins Villanueva na ang heresy, hindi mo pwede papatunayan sa korte yan, Mr. Chair. Di ba, nakakahiya? Ob-ob rin eh. Ito, magka-ob-ob nito. Tingnan yung itsura ni Tatang, Kala mo, religyoso pero iba yung utak nito pag nakasama yung kasamahan niya. Sinong papaniwalaan ng taong bayan? Kami, for example, ito umamin to na siya talaga ang pumatay. Inamin niya. Pero Kong Benny, yung pangalan po ni Congressman Paulo Duterte nga ay lumabas nga po dyan. At kasamahan niyo po siya sa Kongreso. Wala ho ba kayong balak ipatawag rin po siya? Meron ho ba siyang mga pinapadala po na mga statement laban po dito sa mga akusasyon na itinapon na po laban sa kanya? Well, sinulatan na namin siya sapagkat siya ay kasama namin sa House, no? Correct. Sabi ko nga, hindi na siya kinakailangan sulatan pa eh. Sapagkat member siya ng House. Pwede siya mag-attend kahit na anong oras. Pwede siya magtanong sapagkat siya ay member ng House. Pwede niyang i-depend ng kanyang sarili tulad ng ginagawa ni Senator Balderosa. Nag-a-attend siya. Pero hindi siya uma-attend. Kaya ang tanong namin, ano ba gusto niya mangyari? Gusto niya ba maging member ng House o gusto niya maging resource speaker o witness? Hindi siya nag-attend eh. Atin dyan alam niyo naman yung destabilasyon na ginagawa niyo sa mga Duterte, yung paninira. At wala naman siyang mapapala kahit atin siya dyan, kahit nagsasabi siya ng totoo sa inyo, hindi rin naman kayo maniniwala kasi yung utak niyo doon na nakatuon sa mga resource person yun na mga convicted. Huwag niyong bubuhin yung taong bayan kasi kayo yung ob-ob dyan sa Huwad Committee sa mayabang na kapulungan. Abante, ikaw, napakasobrang yabang mo talaga. Nakikita ko namin yung kayabangan mo. Sa itsura mo pa lang, talagang bagay ka talaga dyan sa mayabang kapulungan mga kabalitaan. So he hasn't gone to Congress, no? Since the start of 19th Congress. Hindi po siya nagpupunta dyan sa opisina?
Hindi, buti pa nga yung kapatid niyang si Vice President. Natulog. Inalalayan yung dating Pangulo nung nagpunta. Siya nga, nagpakita ba siya? Noong ang dating Pangulo ay nagpunta dyan sa House at naging resource speaker po namin. Nasaan si Pulong? Wala. Ba't siya nagtatago? Ba't di siya lumalabas? Kung talaga Hindi naman nagtatago yung tao. Nasa Davao. Hindi nyo puntahan nyo kaya doon para makita nyo na hindi nagtatago. Ikaw naman talaga, kung makapagsalita, akala mo kung sino ka ring malinis eh. Oy, ang tandang-tanda mo na pero hindi ka pa tumanda ha? Ha? Magtanda ka na. Malapit ka na kunin ni Lord. Ha? Kaya ayos-ayos ka dyan kasi pag bumaliktad yung mundo, nako, ikaw na naman yung habulin nila. walang katotohanan yung sinasabi nung Mark Taguba, nung guban na yan. Di sabihin niya, tanungin niya yung mga yan. Member siya ng House. Yeah. He could be able to ask questions. We're going to allow him being a member of the House. Yeah. Okay. Pero wala hindi siya nagpapakita. So moving forward kasi nga nakalabing-3 marathon hearings na po ang Quad Committee at ipagpapatuloy pa sa pagpasok po ng bagong taon. Ano pa po ang ano pa pang binabalak ng Quad Committee? Paano pa palalawakin po ang inyong investigasyon sa mga hearings ninyo, Kong? Itutuloy po namin ito sapagkat nakakita na naman kami ng ng involved sa Pogo na hindi namin natawag. Iikitahin namin yan. Chinese yan. Lin, ang pangalan hindi ko pa din sabihin ang pangalan. Pero Chinese po yan, hindi yan Pilipino. Involved po yan. Sinapit niya ang isang marangal na businessman na Filipino-Chinese. In-expose siya ngayon. Kaya papatawag namin yan sa Pogo. Hindi lang yan. Pagkatapos yan, ididiin na naman, ikokonekta na naman si yung mga Duterte. Alam na ho yan yung diskarte nyo dyan. Papatawag din namin ang ilang mga bangko kung saan idineposito ang mga perang yan, Oy, hindi mo malalaman yan. Napakayabang mo naman magsalita. Anong bangko? Saan makikita yung perang i-deposit sa bangko? May bangka secrecy law tayo. Ano ka ba? Hindi mo po pwedeng halukayin OB yan, mga kabalitaan. Hindi nyo nga magawagang halukayin yung bank account ni Tatay Digong kasi takot kayo sa bank secrecy law. Ngayon, pagmamayabong mo naman sa oras na ito na aalamin nyo kung saan dinideposit yung pera. Ano ba? Bubusisiin nyo? Titignan nyo yung laman ng bangko ng tao na yan? Ay, napakasinungaling mo. Porsyento tayo, porsyentuhan tayo. Hindi mo makukuha yan, hindi mo magagawa yan. Ikot-ikot yan sa iba't ibang bangko. Kinakailangan na patawag na yung mga bangko. Marami pang pag-uusapan yan So yun po mga kabalitaan, talagang bibig nito ni Atasabanti bumubula Bumubula sa kasinungalingan. Matakin mo naman, papatawag yung mga lahat na nasa bangko, tapos anong gagawin mo? Pabubuksan yung mga account nila? Ano ka? Magtanda ka na, Abante, kasi matanda ka na. Sana hindi ka pa kunin ni Lord. Dito tayo, lipat tayo sa ating baksa, mga kabalitan. Ito yung pinaka-main natin na topiko. Ay medyo nagkaroon ho dito ng hindi naman sagutan pa rin, pero medyo pinaglalaruan lang yata dito si Erwin Tulfo ni Richard Gomez. Yung mga katanungan patungkol yung sa journalist, yung pag-inventory daw sa mga confiscated evidence like illegal drugs at kung ano-ano pa. Dapat wala na daw journalist na makakita o makakuha ng ganitong information. Pero I do not know, yun ba talaga yung point? Pero sa pagkakaintindi ko, yun po yung gusto ipahiwatig ni Erwin Tulfo. Pero manood tayo, baka tayo ay nagkamali lang, at para malinawan na ho ang lahat, tara, sabayan niyo ako mga kabalitaan. The Honorable Richard Gomez is recognized. Thank you, Mr. Speaker. Magandang hapon po sa inyo lahat. I'd like to find out if the good congressman from ACT Party List would like to answer some of my questions regarding his privileged speech.
Yung isa dyan, gusto Sure, pang magpalitrato Mr. eh. Speaker and my colleague. Thank you, Mr. Speaker. I would like to find out from the good congressman if you are a member of the Anti-Drugs Committee. No, I am not, my distinguished colleague. I am not a member of any committee right now since I am part of the deputy majority group, Mr. Speaker. And if you are a what were you again, Mr. Speaker? Deputy Majority Floor Leader, Mr. Speaker. Deputy Majority Floor Leader. I am very sure, Mr. Speaker, that you know very well that the Committee on Anti-Drugs is very active on RA 9165. I am aware, Mr. Speaker. Oh, you are aware, Mr. Speaker. Thank you. If you're aware, Mr. Speaker, then what was the purpose of the privileged speech? I don't know if my distinguished colleague was present when I was mentioning an amendment on Section 21 of RA 9165, particularly exempting the media from being signatories in drug-related operations, particularly on confiscated items, Mr. Speaker. All right. Thank you, Mr. Speaker. The reason why I wanted to ask the good gentleman is because So ano pala, no? May inamindahan yung RA Republic Act 9165 yung sa mga journalist media na hindi na ho sila dapat mag-sign sa mga recovered or confiscated evidences sa mga illegal drugs at kung ano-ano pa. So yun po yung gusto niyang ipahiwatig at question ho dito ni Richard Gomez sa mga kabalitaan. Tama ho mga kabalitaan kasi marami na ho tayong experience dyan. Ang dami na natong pinirmahan dyan sa PDEA, sa PDEG, Local Drug Enforcement Unit. May mga pirma na ho tayo dyan. So gusto niya na exempt yung mga journalist, yung mga media na nag-cover ho sa naturang operation. Pero alamin natin kung ano ho talagang gustong ipahiwatig at gustong iparating ni Richard Gomez mga kabalitaan sa usaping ito. you know, RA 9165 was passed already in the last Congress. And during this Congress, it has also been amended. And in Section 21 of RA 9165, I don't know if the good gentleman is aware, the Deputy Majority Floor Leader is aware that Section 21 has been taken up. Can you repeat that, Mr. Speaker? Tagalogin ko po. Aware po ba tayo na yung Section 21 po, ito po ay tinitake up po dun ibalik natin. Parang nagsalita si Richard Gomez dito. Amendments natin sa RA 9. Saglit lang po mga kabalitaan na kasi may sinabi si Richard Gomez dito bago siya nagsalita. Ito no. Section 21 has been taken up. Can you repeat that, Mr. Speaker? Tagalogin ko po. Aware po ba tayo na yung Section 21 po, ito po ay tinitake up po dun sa amendments natin sa RA 9165 in the committee. Kaya nga po, Mr. Speaker, kailangan natin balikan at bilis-bilisan po ang problema po natin sa Kongreso. Kaya po tayo napupulaan ng mga kababayan natin. Napakarami natin mga batas na kailangang ayusin, subalit hindi po naaayos, kaya kailangan po natin bilis-bilisan. Kung ito po ay na-take up, sana po ay mabilisan pa para kaagad po ito ay ma-review at magawan po natin ang paraan dahil ito po ay kahilingan ng mga kasamahan po ng ating Fourth Estate, Mr. Speaker. Tama po. Napakaganda pong suggestion po niyan. Since kayo po ay malakas po sa Senado, baka pwede pong sila pong sabihan ninyo dahil wala po tayong counterpart sa Senado. Tapos na po tayo sa amendments natin. At yung pong privilege speech niyo kanina,
pagtanggal po ng media, personalities, pag dumarating ang inventory time, pag mayroong buybacks, wala na po sa provision. Pagdating ho natin doon, Mr. Speaker, we will do that. But for now, we really have to look into this, maybe push on and convince our counterparts in the Senate to pass this law immediately. Matatagalan pa po tayo kasi dadaan pa po tayo ng eleksyon. Pag hinintay po natin na umabot kayo ng Senado, ay isang taon na naman po yun. Congratulations po at inamin nyo na talagang panalo na kayo sa Senado. I'm very happy that a colleague of ours will be in the Senate soon. Pero ibabalik ko lang po, Mr. Senator, na ito pong hinihiling ninyo na tanggalin natin or i-amend natin sa Provision 21 of RA 9165, matagal na po naming tinabaho ito sa aming komite at tinanggal po talaga po namin to. Ang tanging hiling namin, katulad din ng hinihiling ninyo, sana nga po mapabilis natin ito sa Senado. Dahil sa Senado po, hindi ko alam, pero baka pwedeng kayo na po magsalita. Baka pwedeng kayo na mag-privilege speech. Pakisabi na bilis-bilisan po para itong hinihiling natin na ma-amend itong Section 21 ay matapos na. Alam niyo ho, I will just have to correct my colleague. Hindi pa po ako senador, Your Honor. Ako po ay isang mambabatas, ako po ay isang representative, hindi pa po ako senador. Do, tumatakbo po ako senador, nais ko lamang po linawin na ako po ay isang congressman. Correct. Ako po ay member ng ACT-CIS party list at hindi po ako senador. Baka ang inyo po ibig sabihin, yung aking po nakatatandang kahuya po, siya po yung senador. Pangalawa, kaya ako nga po pinapabilis-bilisan para marinig po tayo sa Senado. Nabilis-bilisan po nila dahil ito po ay hindi pa naman batas. Habang ito hindi pa po batas, alahong saysay ang pagre-review, wala hong saysay ang pagtanggal ho natin ng section na yan, Section 21, kung hindi pa naman po ito batas. What I am trying to point out, Mr. Speaker, I guess we have to do something about it. And para marinig ko, kaya ho tayo nagka-privilege speech para marinig po tayo sa Senado. Now, we are waiting for the decision, Mr. Speaker. If I can only do a privilege speech in the Senate, then I will do so. Unfortunately, I'm still here, a member of 19th Congress, Mr. Speaker. Salamat. Salamat, Mr. Congressman. Sinabi ko lang po yung sinabi niyo na gagawin niya pagdating niyo po sa Senate, inulit ko lang. But Mr. Congressman, we do something about it. We have done something about it. In the committee level, ito pong Section 21 na hinihiling ninyo ay wala na po. Yeah. Alam niyo ho, Mr. Speaker, ito po ay nasa committee level at tulad po ng sinasabi ko, kaya ko nga po I am pushing for it. Bilis-bilisan po natin. Marami po tayo mga batas na pending po ngayon. Hindi lang po itong 9165. Marami pong kailangang revisahin, reviewin. Ang kailangan lang po natin ay bilisan po dahil ang taong bayan ay nag-aantay po. At hindi po tayong ika nga ay pwedeng manahimik o kaya mag-relax dahil po nakatingin po sa atin ang ating mga kababayan at gusto po nila na bilisan ang pagpasa, pag-review, whatever, ang ng mga batas po natin, Mr. Speaker. Therefore, Mr. Speaker, I think the correct manifestation should be, since the requested section is to be amended, and it has been replaced already, Mr. Speaker, is that the correct manifestation should be, we request that the Senate should fast-track this House version of RA 9165. That, I think, is the correct manifestation, Mr. Chair. I will take that, Mr. Speaker, but what I am saying is that the reason why I stood up today to remind not only our members here, but also our counterpart in the Senate, because I am sure they're also reviewing what we're doing here and watching us to fast-track. Kung meron man, kung nandyan na po sa kanilang mga kamay, na bilisan, because we cannot dictate them. We can only suggest, Mr. Speaker. We can only tell them.
and inform the public that we already did this. Tama po ang ating kasamahan na sinasabi niya pong ni-review na po yan, inalis na po yan, para malaman po ng taong bayan na wala na po yan, wala na sa kamay natin, yan po ay nasa kamay na ng Senado para bilis-bilisan po nila. And that is the purpose of my privileged speech this afternoon, Mr. Speaker, my dear colleague. Sir. Thank you, Mr. Speaker. Oh, I thought amending Section 21 was the main thrust of the privilege speech. I didn't know it was to fast track the House version of 9165. But nevertheless, Mr. Chair, yun na rin po ang hinihiling natin. Since yung nire-request po ng colleague natin na tanggalin po sa Section 21 yung pagsama ng media kapag po nag-iimbentary sa mga buy-bust, sa mga nahuli na drugs, ay wala na po sa committee level. Wala na po, pumasa na po sa atin. Sana po, another privilege speech from our good colleague will tell the Senate, bilis-bilisan nyo naman, kasi binilisan na po namin. I wish I can, we will do that, Mr. Speaker, para makarating po itong ating mensahe sa kanila. Hindi naman natin pwede sila pong utusan, Mr. Speaker, kundi tayo lamang po ay pwede nating sabihin na nag-aantay po tayo. Kung naipasa na po natin dito sa Kongreso, then ang problema po ay nandoon. I guess we'll have to do or I have to make another privileged speech, Mr. Speaker. We shall await the next privilege speech. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Congressman. Maraming salamat po. Magandang hapon. O yun po mga kabaita, no? Talagang kinukorek pa ni Congressman Richard Gomez itong si Congressman Erwin Tulfo dahil nga po ay medyo sumablay ho siya sa kanyang privilege speech mga kabalitaan. So ayun, parang pinaglaruan lang ho itong si Erwin Tulfo. Namalan yung pagka-journalist niya. Kasi grabe ito bumabatikos dati. Ngayon, siya naman yung binatikos ni ni Richard Gomez. Ayos yan, hindi ho. Dapat wala na ho yan sa ating level. Nandun na ho yan. Ano ba? Yun po. So, tinanong ko siya kung siya ba ay party ng drugs, ano ba yun? Committee na yan, basta yun na yun. Sabi niya hindi raw. Kaya question na ho na kasi nga alam na ho ni Richard Gomez yung mga binabanggit ni Erwin Tulfo. So yun po ang ating information. Pinapakita lang ho natin, i-recap lang ho natin sa inyo diyan ang mga pangyayari ho sa 19th Congress sa mga binibigay na opportunity, yung kanilang privilege speech kung saan po ay nakita nyo po. And then, hintay-hintay po kayo sa mga kardagan pa ho nating mga reaction video dito ho sa ating munting bahay. Kung nagustuhan nyo po ito, i-share nyo na, ikalat nyo na ito para ho malaman ng taong bayan ang mga kaganapan pa sa ating lipunan mga kabalitaan. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe, mag-share at mag-like, mag-comment. Pindutin nyo na rin ho yung ating notification bell para right away makikita nyo na ating mga latest uploaded video. Kaya ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat. Mabuhay tayong lahat. To God be the glory. Mama Chip Chip. Peace out.